sa atin na makinig at mag-aral ng salita ng Diyos. Sige po, tayo po dadako na po. Ang ating pong topic sa gabi po ito ay may pamagat po na God's will in our life. So yung kalooban po ng Diyos, layunin po ng Diyos, plano ng Diyos sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Ano nga po ba yung will ni Lord sa buhay ng bawat isa po sa atin? Yung kalooban ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Di po ba, parang lalo na po sa atin bilang isang tao, napakahirap po na minsan may tanong tayo na, Lord, ano ba yung kalooban mo? Lord, ano ba yung nais mo na mangyari sa buhay ko? Lord, ano ba yung nais mo na gawin ko? Lord, ano ba yung nais mong desisyon na gawin ko? Di po ba minsan parang nandoon yung tanong natin sa Panginoon kung ano yung kalooban niya sa buhay po na bawat isa po sa atin. So ito po yung pag-aaralan natin ngayong gabi po sa oras po ito. Sabi po dito sa Jeremiah 1 verse 5, sabi dyan, pinili na kita bago ka ipinaglihi upang maging propeta sa lahat ng bansa. So dito po, that time kausap po ng Diyos si Prophet Jeremiah, kung saan sa mga panahon pong yan, bata pa po si Jeremiah, talagang tinatawag na siya ng Diyos para maglingkod sa Kanya, para sumunod sa Kanya, para gamitin ng Panginoong Jesucristo na maging propeta, magpahayag ng salita ng Diyos sa lahat ng bansa. And that time din po, ayaw sumunod ni Prophet Jeremiah sa kanya dahil napakarami niyang dahilan. Maraming excuse si Prophet Jeremiah na sinasabi niya na bata pa siya, hindi niya kaya, hindi siya para dyan, hindi niya talento yung pagpapahayag ng salita ng Diyos. Napakarami pong excuse ni Prophet Jeremiah para lamang hindi po niya masunod itong layunin, yung kalooban, yung plano ng Diyos sa buhay na. Pero sabi nga dyan, makikita natin, di ba? Pinili na niya si Jeremiah bago pa siya ipinaglilid. So, ibig sabihin, wala pa po, hindi pa isinisilang si Jeremiah sa mundong ito. Nandun na, nakasulat na yung kalooban ng Diyos, yung plano ng Diyos sa buhay ni Jeremiah. And the same thing po sa bawat isa po sa atin. Yung plano pala ng Diyos sa buhay po ng bawat isa po sa atin, nandun na, nakatala na, nakasulat na. Bago pa po tayo isilang sa mundong ito, bago pa po tayo mabuhay sa mundong ito, yung plano ng Diyos sa buhay po ng bawat isa po sa atin nandun na. Kaya tunay po talaga na hindi po aksidente kung bakit tayo nabuhay, hindi po aksidente na nakakilala tayo sa Panginoon. Ito po pala ay plano na ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Kaya napakapalad po ng bawat isa po sa atin na meron tayong Diyos na kinikilala at yung Diyos po na kinikilala po natin, yung tunay na Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Kasi napakarami pong tao, di po ba sa mundong ito, na walang kinikilala ng Diyos sa buhay po nila, napapaliwala yung buhay nila, magulo yung buhay na meron sila. Tayo, mapalad po tayo na dumadaan man po tayo sa mga pagsubok at problema ng buhay po natin. Meron po tayong Diyos na malalapitan. Meron po tayong kinikilalang Diyos sa buhay po natin na tunay nga po na talagang masasandalan natin, mapagkakatiwalaan po natin, maaasahan po natin sa anuman pong oras. And sabi nga po dyan sa Jeremiah 29, Verse 11, ako lamang ang nakaalam ng mga panukalang inihahanda ko para sa ikabubuti ninyo at para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. So yan po yung plano ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Sabi nga ng Panginoon sa kanyang salita, na kahit na sino pa man po sa atin, walang nakakaalam ng plano niya na gagawin na sa buhay ng bawat isa sa atin, ni hindi pa sumagi sa isip natin, ni hindi pa man lang narinig, nakita ng ating mga mata at tenga yung plano ng Diyos. Pero dito sa verse na to, sinisigurado niya na yung plano niya na yun, yung kalooban niya na yun, hindi tayo ipapahamak, kundi idudulot yun, idudulot ng pag-asa sa hinaharap natin at para sa ikabubuti ng bawat isa po sa atin. So kaya ang dapat lamang po talaga natin gawin ay magtiwala tayo dun sa plano ng Diyos sa buhay po natin. Pero, papaano nga ba natin malalaman yung will ni Lord sa buhay po natin? Papaano nga po ba natin malalaman yung kalooban ng Diyos sa buhay po natin? Di po ba, kung sa panahon po natin ngayon, napakahirap malaman kung ano yung gusto ng Diyos na gawin natin. Napakahirap malaman kung ano yung nais ng Diyos para sa buhay po natin. Di po ba? Compare sa mga disipulo ng Diyos ng mga unang panahon, di po ba, sa Bible, na yung mga nakasulat sa Bible, datan kung saan kasama nila ang Panginoong Jesus,
kung saan nagpapakita ng mangungusap sa kanila ang Diyos sa pamamagitan ng liwanag, o kaya naman po minsan nagpapadala ang Diyos sa kanila ng mga anghel para mangusap sa kanila, para ipahatid sa kanila yung mensahe ng Diyos, yung utos ng Diyos sa bawat isa sa kanila. Natanlay po sa panahon po natin ngayon, kumbaga ang nag-guide po sa atin yung Holy Spirit para malaman po natin yung will ni Lord, yung kalooban ng Diyos. Kung kailangan puspos tayo ng banal ng Espiritu, kailangan connected tayo sa Holy Spirit. Meron tayong binabalutan tayo ng banal ng Espiritu, connected tayo sa Holy Spirit at connected tayo sa Diyos para malaman natin yung kalooban ng Diyos. Kasi hindi natin literal na nakakausap ang Diyos. Hindi natin siya literal na nakakaharap. Di ba? Kaya sa panahon natin, parang napakahirap. Nandun yung tanong na, Lord, ano ba yung kalooban mo sa buhay ko? Lord, ano ba yung gusto mong gawin ko? Lord, ito ba yung gusto mo na desisyon na gawin ko sa buhay ko? Lord, ito ba yung gusto mong sundin ko sa buhay ko? Di ba? Meron tayong mga tanong na gano'n sa buhay po natin. At papaano nga ba natin masasagot? Papaano nga po ba natin malalaman yung will ng Panginoon sa buhay po natin? Ano po yung kailangan natin gawin? Unang-una po, sabi po sa first point natin, let God use you. So, para malaman natin yung will ng Panginoon sa buhay po ng bawat isa sa atin, una po, kailangan nais ng Diyos na ipagamit po natin yung buhay natin sa Kanya. Kasi hindi po makakadalo yung Holy Spirit sa buhay po natin. Hindi po makapangungusap ang Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin kung yung buhay po natin na to ay hindi po natin pinapagamit sa Diyos. Hindi po natin sinusuko sa Panginoon. Kung yung buhay po natin na to ay patuloy na nakatuon sa mga gawain ng mundo. Patuloy na nakatuon sa sarili lamang po natin. So, para mangusap ang Diyos sa buhay po natin, unang-una sabi dyan, let God use you. Sabi po sa Colossians 1 verse 16, sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga naghahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual, ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. So malinaw po na sinasabi diyan sa Colossus 1 verse 16 na lahat ng bagay na nakikita po natin sa mundong ito, hayop man, puno man yan, o maging tayong mga tao, lahat po tayo nilikha ng Diyos. Hindi sa kahit na ano pa man pong kadahilanan. Sabi din, sa mamamagitan niya at para sa Kanya. So, malinaw po na sinasabi niya kung bakit tayo nandito sa mundo ito ay para sa Panginoon. Kaya, karapat dapat na ang Diyos ay tumanggap ng papuri sa bawat isa po sa atin. Kaya lang, nakakalungkot po ng maraming tao, hindi po naiintindihan yung verse na to, di po ba? Diyan malinaw na sinasabi kung bakit tayo nilikha ng Diyos, kung bakit tayo nabubuhay. Hindi para sa sarili natin, hindi para sa pamilya natin, hindi para sa kung sino pa man, sa kung ano pa man, kundi para sa Diyos lamang po. Kaya, deserve ng Panginoon yung mga papuri at pagsamba na binibigay po natin sa Kanya. Kaya habang nabubuhay po tayo sa mundong ito, mabuhay po tayo para sa Diyos. Mabuhay po tayo na sumusunod sa kalooban niya. Mabuhay po tayo na naglilingkod para sa Kanya. Kaya lang nga po, maraming tao hindi po nauunawaan to. Maraming tao na naglilingkod, sumusunod lang sa Diyos or tumatawag lang sa Panginoon. Nananalangin lang sa Panginoon kapag masaya sila, may pagpapasalamat sila, kapag may problema sila, o kapag may kailangan sila. Di po ba? Pero sabi nga dyan sa Colossus 1:16, kaya tayo nilikha ng Diyos para sa Kanya. May problema ka man, masaya ka man, may kailangan ka man sa Diyos, may hinihiling ka man sa Diyos o wala. Maglingkod, magpuri, magpasalamat po tayo para sa Panginoon. Kaya talagang yung buhay po natin na to, ipagamit natin para sa Diyos. Sabi nga dyan sa first point natin, di ba, let God use you. Yun yung nais ng Panginoon. Para patuloy na maranasan natin, makita natin yung kalooban niya, yung nais niya sa buhay ng bawat isa po sa atin. Ipagamit po natin yung buhay natin sa Kanya. Isuko po natin yung buhay po natin sa Kanya. And sabi po dito sa John 6 verse 5 to 13, alam ko po yung verse po na to ay familiar na po sa bawat isa po sa atin, pero hayaan niyo pong sa gabi pong ito, patuloy po natin siyang pag-aralan at himayin. Sabi po dyan sa verse 5, tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating at ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga tao ito? Sinabi na ito para subukin si Felipe sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. So dyan makikita po natin na
may mga pagkakataon po sa buhay natin na alam ng Diyos kung ano yung gagawin niya sa buhay po natin. Pero hinahayaan niya na dumating tayo sa mga pagsubok, problema sa buhay po natin para i-test tayo. Di ba sabi nga sa verse 6, sinabi niya ito para subukin si Felipe. So kahit na alam ng Panginoong Jesus kung ano yung dapat niyang gawin, tama niyang gawin, tinanong pa din niya si Felipe para tignan, i-test si Felipe kung ano yung magiging sagot, magiging tugon niya sa problema na meron sila. Ngayon, sa buhay po natin, minsan ganun din. May mga problema po tayo sa buhay po natin. Hindi dahil hindi tayo mahal ng Diyos, kundi para subukin niya tayo kung gaano katibay yung pananampalataya at pagmamahal po natin sa Kanya. Pero huwag po natin laging isipin na yung problema na meron tayo ay laging mula sa Diyos. Laging sinusubok lang tayo ng Diyos. Kasi may mga problema po na bigay din ng kaaway sa atin. At may mga problema po na dulot lang din po ng sarili nating katigasan ng ulo. Pagsuway natin sa Panginoon. So, minsan i-analyze po natin yung mga problema, pagsubok na pinagdadaanan po natin sa buhay natin. Yan ba ay mula sa Diyos? Yan ba ay mula sa kaaway? O baka mamaya yung sarili po natin yung naglagay doon sa sitwasyon na yan? And tuloy po natin yung sinasabi sa verse 7. Sumagot si Felipe, kahit na po halagang 200 denaryong tinapay, ang bilhin ay di sasapat para makakain ng tagpakaunti ang mga tao. Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad na si Andres, na kapatid ni Simon Pedro, mayroon po rito isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na cebada at 2 isda. Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao? Verse 10, paupuin niya sila, wika ni Jesus. Madamo sa lugar na iyaon. Umupo ang lahat, kumikit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. So dito makikita natin na yung mga lalaki pa lamang po, 5,000 na. Hindi pa po dyan naitala kung ilan yung mga babae, kung ilan yung mga bata. Sabi sa verse 11, kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay ipinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ang lahat hanggat gusto nila. Verse 12, at nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, tipunin niyo ang lumabis para hindi masayang. Gayon ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakol. So di ba po makikita po natin saan nagmula yung pinakain po nila? Doon sa libu-libong tao na kasama ni Jesus. Di po ba? That time po kasi ang Panginoong Jesus ay talagang lumilibot at sa bawat lugar na pupuntahan po niya ay nagkakaroon, gumagawa siya ng himala. Kaya yung bawat tao na nakakakita po no, naniniwala, nananampalataya sa Kanya. Kaya talagang napakaraming tao po, libo-libong tao yung kasama nila, yung sumasama sa kanila. At that time, problema nga po nila yung ipapakain sa libo-libong mga tao na yun. So, nagmula lamang po sa 5 tinapay at 2 isda yung pinakain nila doon sa libo-libong tao na kasama nila nung panahon po na yun. Imagine, galing sa 5 tinapay at 2 isda, napakain nila lahat ng tao. Sabi nga doon, hanggat gusto nilang kumain, hanggat hindi sila busog, nakakakain sila. At may sumobra pa pong 12 bakol. Di po ba? Doon nakikita natin yung himala, yung miracle na ginawa ng Diyos. Ngunit saan po ba nanggaling yun? Balik pa tayo sa verse 9. Ayan, sabi doon, meron po rito isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na cebada at 2 isda. So yung pagkain na kinain nila, ginamit nila, pinakain nila sa libu-libong tao ay nanggaling sa isang batang lalaki. So dito po kung titignan natin, kung pagbubulay-bulayin po natin, diba, makikita po natin dito yung batang lalaki na pinanggalingan po ng 5 tinapay at 2 isda. Wala siyang tanong or hindi niya pinagdamot sa Panginoon yung pagkain na meron po siya. Na kung iisipin po natin, kung pwede na ipagdamot na yun, kung pwede hindi niya ibigay yun, pwede niyang sabihin na, pwede po ba sa akin na lang to? Itabi ko na lang to kasi malayo pa ilalakbayin natin. Baka po magutom ako. O kaya naman pwede ang ibigay lang niya 4 na tinapay, 1 isda, para pag nagutom siya, meron siyang pagkain. Kasi kahit na gawin nilang pag-iisip, alam niya na hindi naman sasakto yung 5 tinapay yun at 2 isda na meron siya. Pero bukal sa puso po ng bata na ibinigay niya, ipinagamit niya, sinurrender niya sa Panginoon lahat ng meron siya.
yung 5 tinapay at 2 isda na meron po siya. Nang walang pag-aalinlangan, walang pagtatanong na hindi naman po ito kakasya, hindi ko na lang po ibibigay, hindi ko na lang po ipapagamit. Wala siyang tanong, walang pagdududa. Ipinigay niya yun sa Panginoong Jesucristo at doon nagsimula yung himala sa buhay po nila. Dito makikita po natin na kung hahayaan po natin na isurrender sa Diyos, ibigay sa Diyos yung buhay po natin, ipagkatiwala sa Diyos yung buhay po natin, kahit na ano pa pong bagay yan na ipinapagamit mo sa Panginoon, yung yaman mo, talento mo, resources mo, buhay mo, kalakasan mo, yung talino mo, ano man pong bagay na binibigay, pinagkakatiwala natin sa Panginoon, kayang-kaya niyang i-multiply, paramihin yung bagay po na yan. Dahil ano man pong bagay na pinapagamit natin sa Panginoon, ipinagkakatiwala natin sa Panginoon, diyan po tayo pagpapalain ng Diyos. Pag nakita ng Diyos na handa tayong sumunod sa Kanya, maglingkod sa Kanya ng buong buo, nang walang pagdududa, walang pag-aalinlangan, doon po gagawa ng miracle ang Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Kung papaano yung bata po ito, yung 5 tinapay at 2 isda na meron po siya, nagawang padamihin ng Panginoon 1,000 times po nung meron siyang tinapay at isda. Wala pong imposible sa Diyos. Yung Diyos na pinagbigyan ng batang lalaki ng tinapay at isda, ay yun pa rin pong Diyos na sinasamba at pinapupurihan po natin yun. Kaya kung paano nakagawa po siya ng himala sa buhay ng batang ito at sa napakaraming mga taong kasama po nila that time, hindi po imposible na gawin din po ito ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Kayang-kaya po niyang i-multiply anuman pong bagay yung ipapagamit natin sa Kanya. Kayang-kaya po niyang i-multiply, ibigay anumang bagay yung isinusurrender natin sa Panginoon. Kaya ang susi lamang po talaga, bukal sa puso natin ipagamit sa Diyos yung buhay natin nang walang natitira sa buhay po natin, di ba? Huwag tayong matakot na kahit na nauubos na tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon, napapagod na tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon. Huwag po tayong matakot, huwag po tayong manghinawa o magduda. Kasi anuman pong bagay na binibigay natin sa Diyos, ipinapagamit po natin sa Diyos, pangako yan ng Diyos, ibabalik po niya yan sa atin, siksik, liglig, at umaapaw pa. And second point po, para malaman natin yung kalooban ng Diyos sa buhay natin, is set your mind to God. Talagang ituon lamang po natin yung isip natin sa Kanya. Kasi diba, kung hindi ang Diyos ang laman ng isip at puso po natin, papaano po siya makapangungusap sa buhay po natin? Sabi po dyan sa John 15, verse 8 to 9, kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, dapat ninyong malamang napuput na ito sa akin bago sa inyo. Kung kayo ngay sa sanlibutan, iibigin kayo nito bilang Kanya. Ngunit yamang hindi kayo sa sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito, ito'y napupuot sa inyo. So, di po ba? Dama po ba natin lahat yung pagkapuot sa atin ng sanlibutan? Di po ba? Yung mga problems, yung mga trials, suffering na pinagdadaanan po natin. Talagang normal po yan sa atin bilang isang Kristiyano. Kasi sabi nga dyan, hindi tayo para dito sa sanlibutan ito. Kahit normal lang na yung mga pagsubok, mga problema, talagang pagdadaanan natin yan. Kasi yung kapahingahan na ibibigay sa atin ng Panginoon, yung kapayapaan, yung walang hanggang kaligayahan ay mararanasan po natin once nakapiling na po natin siya. Kaya kailangan lamang po natin talagang manindigan sa ating pananampalataya at patuloy talagang i-focus natin, ituon po natin yung isip natin sa Panginoon. Huwag po tayong magpa-distract doon sa kung ano pa mang pong bagay na meron ang mundong ito. Di po ba? Ang mundong ito, napakaraming mga bagay na pwede i-offer po sa atin na magpapalayo sa atin sa Panginoon. Mga panandaliang kasiyahan, panandaliang kayamanan, panandaliang kapayapaan, pananandaliang kasigatan, di po ba? Napakaraming bagay na pwede i-offer po sa atin ng mundo para patuloy tayong i-distract at ilayo sa Panginoon. Pero sabi nga, set your mind to God. Ituon lamang po natin yung ating isip, yung ating puso sa Panginoong Diyos. And next verse po, sabi po dyan sa John 12 verse 26, dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin, at saan man ako naroon ay naroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa
akin. So kung tunay po tayo sumusunod, naglilingkod sa Diyos, kung saan naroon ang presensya ng Diyos, kung saan nandoon ang banal na Espiritu ng Diyos, kailangan nandoon po tayo. Di ba? So saan po ba mararanasan, makikita yung, ma-experience yung presence ng Lord? Di ba? Walang iba kundi sa mga ganitong gawain. Kaya sabi nga dyan, dapat sumunod sa Diyos yung naglilingkod sa Kanya. So dapat tayo, hindi na tayo nakikita pa sa mga gawain makamundo. Hindi na tayo nakikita pa sa mga kumpul-kumpul na tao na nag-iinuman, nagsusugal, sumasabong, nakikipagchismisan, o ano pa man pong gawain makamundo, di po ba? Kasi hindi po natin dun mararanasan yung kalooban ng Diyos. Hindi po natin dun mararanasan yung presensya ng Panginoon. Sabi dyan, saan man ako naroroon, ay naroon din ang aking lingkod. Di po ba? So kung saan tayo nandoon, yun yung Diyos na pinaglilingkuran po natin. So kung tayo nakababad po tayo sa mga inuman at sa mga gawain makamundo, ibig sabihin, nandoon yung Diyos na pinaglilingkuran po natin. Eh ang Diyos po na makapangyarihan, tapat at tunay na pinaglilingkuran po natin, hindi po natin makikita, mararanasan ang Kanyang presensya sa mga gawain makamundo, kundi sa mga gawain pagtitipon katulad po na ito na walang ibang layunin kundi ang papurihan, sambahin ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. And next verse po, sabi po dyan sa Colossians 3 verse 2, isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. So para patuloy po natin maituon ng ating puso't damdamin, isip sa Panginoon, talagang ang lagi po natin isipin ay yung mga bagay na panlangit, di po ba? Kumbaga, positive lamang po dapat yung laman ng isip po natin. Yung pananampalataya, laging naka-firm, laging nakatuon sa Panginoon, di po ba? Yun po yung nais ng Diyos. Kasi po alam niyo po ba, ang kaaway, ang unang tinatarget po sa buhay na bawat isa po sa atin ay yung isip po natin. Once na nakapasok ang kaaway sa isip po natin, wala na. Talagang dadaloy na po yun sa lahat po sa atin, sa buhay po natin. Dadaloy na po yun sa buong buhay po natin. Once na nakapasok ang kaaway sa isip po natin, di po ba? Matukso lang tayo ng kaaway, may ibulong lamang po siya sa atin, may ipaisip lamang po siya sa atin, susunod na po yung katawan natin. Gagawin na po yun ang katawan po natin. Mapasok lamang po ng kaaway yung isip po natin, panlupay-payin lang po na tayo, susunod na po yung katawan natin. Aayaw na po tayo sa pagsunod sa Panginoon. Aayaw na po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya sabi ng Diyos, ituon natin yung isip natin sa Panginoon para patuloy na masunod natin yung kalooban niya sa buhay ng bawat isa po sa atin. And last point po, para patuloy natin malaman yung kalooban ng Diyos sa ating buhay, renew by the transformation of mind. Kailangan talagang patuloy po natin mabago yung laman ng isip po natin. Di ba? Kung noon na hindi natin nakikilala ang Diyos, noong wala tayong Diyos na kinikilala sa buhay po natin, di ba? Parang puro inis, galit yung iniisip natin, puro problema yung iniisip po natin. Pero ngayon, nakatuon na lamang po yung isip po natin doon sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kumbaga kahit nag-aano maraming pagsubok yung pinagdadaanan po natin sa buhay natin, alam na natin yun, nauunawaan na natin yun na parte yun ng buhay natin bilang tao, bilang isang Kristiyano. Ang mahalaga, alam natin, nauunawaan natin na meron tayong Diyos na makapangyarihan, meron tayong Diyos na matatawag, na kahit gaano man kalaki yung problema na meron tayo, meron po tayong Diyos na mas malawak at mas malaki sa problema po na kinakaharap po natin. Meron po tayong Diyos na mas makapangyarihan doon po sa mga kaaway, kalaban na kinakaharap po natin. And sabi po sa Romans 12 verse 2, mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos. So yan po yung susi para patuloy talagang maranasan natin, yung makita natin yung will ng Diyos sa buhay po natin. Talagang renew and transformation of mind upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. So talagang patuloy na bantayan po natin yung laman ng isip po natin, yung laman ng puso po natin. Kasi the moment na nakapag-iisip na po tayo ng mga bagay na hindi tama, na hindi maganda, na hindi nakalulugod sa harapan ng Diyos, ibig sabihin, hindi na po nakatuon sa Panginoon yung isip po natin. Ibig sabihin, hindi na po ito nakafocus sa Panginoon, kundi nakakakilos na po, nakakapasok na po ang kaaway sa isip po natin. Kaya patuloy po, lagi po natin bantayan yung isip at puso po ng bawat isa po sa atin para patuloy na mabatid po natin yung kalooban ng Diyos sa buhay po natin. And dako po tayo sa ating conclusion. Sabi po dyan sa Romans
12, verse 6, yamang mayroon tayong mga kaloob na magkakaiba ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa atin. Gamitin natin ang mga kaloob na yan kung pagpapahayag ng kalooban ng Diyos ang pinagkaloob sa atin. Ipahayag natin ito ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Verse 7, kung paglilingkod, maglingkod tayo, magturo ang tumanggap ng kaloob na pagtuturo at mangaral ang may kaloob na pangangaral. Kung pag-aapuloy, mag-apuloy ng buong kaya. Kung pamumuno, mamuno ng buong sikap. Kung nagkakawang gawa, gawin ito ng buong galak. So lahat po tayo, katulad ni Prophet Jeremiah, meron po tayong kanya-kanyang layunin. Meron po tayong purpose sa harapan ng Panginoon. Meron pong pinapagawa ang Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Meron po tayong kanya-kanyang ministeryo sa mundong ito. Hindi po pagmiministeryo sa mundo o kahit na sino pa man, kundi pagmiministeryo sa harapan ng Panginoon. Lahat po tayo ay binigyan ng Diyos ng kanya-kanya po nating tungkulin at layunin. Ito po yung will, kalooban ng Diyos sa buhay po natin. Lahat po tayo merong gagawing paglilingkod sa Diyos. Alam niyo po, huwag po natin sabihin na, Lord, wala akong talento. Lord, wala akong kalakasan. Lord, wala akong kakayanan. Wala akong trabaho, wala akong negosyo para maglingkod sa'yo. Wala akong lakas ng loob para sumunod, magpuri at maglingkod sa'yo. Ang Panginoong Jesus po, ang Panginoong Diyos, hindi po nakatuon sa kung anong bagay yung maibibigay po natin sa Kanya. Hindi po nakatuon doon sa talento na meron tayo, yaman, talino, na meron po tayo. Dahil lahat po ng yan nagmula sa Panginoon. Ang Diyos po nakatuon sa puso ng bawat isa po sa atin kung gaano po tayo kaseryoso na susunod at maglilingkod sa Kanya. Kung aalalahanin po natin yung batang lalaki na nagbigay ng 5 tinapay at 2 isda sa Panginoon. Alam ng Diyos na hindi sapat yung bagay na meron siya, yung pagkain na meron siya. Pero dahil patuloy na buong pusong ipinagamit, ibinigay ng batang lalaki yung bagay na meron siya sa Panginoon, naghimala ang Diyos sa buhay niya. Ganon din po sa bawat isa po sa atin. Alam ko po, meron tayong bagay na kayang-kaya natin ibigay o paggamit sa Panginoon para makapaglingkod po tayo sa Kanya. Yung puso lamang po natin na ito, patuloy po natin ipagamit sa Panginoon, ipasiyasat sa Panginoon. Patuloy po natin siyang papasukin, paghariin sa ating buhay. Sa ganung paraan po, napapapurihin na po natin at pararangalan na po natin ang Panginoon. Hindi po niya kailangan ng yaman o kahit na ano pa man po para masabing naglilingkod at sumusunod po tayo sa Kanya. Yung buhay lamang po natin at yung puso lamang po natin, buksan po natin, ipagamit natin sa Panginoon. Laking galak at tuwa na po yung mararanasan ng Diyos. Dahil yun po talaga yung layunin ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Hindi para gamitin tayo sa kung ano pa man at kung saan pa man, kundi para patuloy tayong maglingkod, sumunod